Ito yung pinakamura dito sa kanila, Honda Bravo, 5,000 pesos na lang. Ito malupit dito, meron sila rito nagre-range lang ng 7,000 pesos. Grabe, literal na presyong bakal ulit ito ah. Ito meron silang Kawasaki Rouser 180cc, 12,000 pesos na lang. Grabe no. Pagdating sa mga ganitong unit, meron sila rito Suzuki Raider J115 Fi, 18,000 pesos na lang. Okay pa tong sang to, maganda pa yung kaha. Pagdating sa mga Mio Sporty nila, ito may nakita ko rito, nagre-range ng 16,000 pesos na lang. Ayan yung overall condition nyo. So what is up mga sir, welcome back sa panibagong Reposere video natin. So sa mga magtatanong kung nasan tayo, nandito nga pala tayo ngayon sa Wheeltech, dito ngayon sa Canlalay, Biñan, Laguna. Madali lang naman siyang puntahan kasi along the highway lang siya. Ipin nyo lang sa Google Map or sa Waze, Wheeltech, Biñan, Laguna. Automatic yan. Dito sa may side na to, may kita nyo na yung mga display nila. So ito, simulan natin dito sa unit nila. Dito sa pinakalikuran, ito meron silang Kawasaki Rouser 180cc. Ito sa mga gusto mag-upgrade ng mas mataas na displacement pero budget meal lang yung presyo. Ito literal na halos ginawang presyong bakal na lang kasi 12,000 pesos na lang. Grabe no. Halos ngayon lang ako nakakita ng ganitong klaseng motor na 180cc pero 12,000 pesos lang nagre-range. Ito yung itsura nyo. As ayun yung itsura ng makina nyo. So ito pala yung gulong niya sa harapan, malalim pa yung tread. Ito yung itsura ng headlight lens nya. Pagdating sa mga Mio Sporty nila rito, meron sila rito ang color magenta. Sa pricing nito, meron sila rito tag 19K. Ayan. Ganun pa rin to kagaya ng ibang unit nila, mga as is yung presyo. Kumbaga wala nang tawad, wala ring bawas. Yan, Mio Sporty. Pero syempre kilatisin mo na lang pagka pinuntahan mo rito. Tapos dito merong pa rin Mio Sporty. Ito wala pa tong presyo na sir. Wala pa tong nakalagay na presyo. Pero tingin ko nasa ganun lang din to. Nagre-range lang siguro to ng ano, nasa 10 to 19K kagaya nito. Etong Mio Sporty na color matte black, mas mababa tong Mio Sporty na to. Ito nasa 19,000 pesos lang. Ayan o. Nasa 1 to 2 months daw bago nila maibigay yung original ORCR. Pero bibigyan naman nila kayo ng Xerox copy ng motor para magamit mo syempre pang araw-araw yung motor. So ayan yung option nyo sa Mio Sporty. Ito additional option ulit, color gray. Wala lang to nakalagay, siguro ito for pricing pa. Yung shock nya na aftermarket na color gold. Tingin ko nasa ganun lang din to, nasa 15 to 20 or baka mas mababa pa. Meron din sila ritong Honda Beat. Etong Honda Beat wala lang din siya nakalagay na presyo eh. Ayan yung itsura mong okay pa naman tong Beat na to. Meron din sila ritong Suzuki Smash 115 na carb type. Ito mga pangharabas, pang palengke, pwedeng pwede to. Yung presyo naman nila rito nasa 17,000 pesos. Pwede na rin sa itsura nya. Ayan o, ito yung drum brake version. Saka nitong Smash nila kompleto. Ayan yung gilid nyo, wala lang siya side mirror. Pagdating sa mileage, nasa 16K lang. Wala rin kabutas-butas yung seat cover nya. So ayan, sa naghanap nyan meron sila. Tapos dito, ito bibihira lang din ako makakita ng ganitong unit sa mga motomura ibet ng Wheeltech. Meron sila rito ang Suzuki Raider J115 Fi for only 18,000 pesos lang. Sa mga magtatanong ng condition, ito yung itsura nya. Maganda pa yung kulay ng kaha nya mga sir. Tsaka matingkad pa yung pagka blue. And ito ay disc brake version na medyo palitin nga lang yung gulong niya sa harapan. Pero ito mga minor na naman, importante rito yung makina. Sa lens nya wala namang basag, kaya lang parang nagmo-moist yung loob. Pero sa presyo, mababa na to, 18K na lang. Sa mileage nya, nasa 41,000. And sa body parts, kompleto. Wala nga lang siyang grab bar. Ayan yung itsura ng gilid nyo. Okay, sa mga naghanap ng ganitong model, ayan, Suzuki Raider J115 Fi, 18,000 pesos na lang. And katabi ng Raider J nila, meron sila ritong Kawasaki Fury na 125cc naman. Ito maganda rin yung kulay ng kaha nya. Ayan o. Suwabing suwabe pa rin tong Fury na to. Nasa 17,000 pesos naman yung bentahan nila rito. Ayan o, kagaya ng ibang unit doon, mga all-in naman tong bentahan nila. Kaya pwede na rin sa presyo. Kumbaga wala kang ibang ilalabas. Yan lang, pwede mo nang iwi ito. Ayan yung overall condition ng Kawasaki Fury 125 nila. Disc brake version na rin yan eh. So ayan, tapos meron sila ritong mga Honda Beat. May tatlong available na Honda Beat. Meron sila ritong glossy blue. Etong isang to nasa 24,000 pesos naman. Maganda pa rin yung itsura ng lens nya. Tapos naka mags, and then stock tire, kaya lang medyo palitin na. Pero sa presyo mababa na rin to. Swabe pa yung itsura ng headlight lens nyo. Tapos sa parts nya, ayan, kompleto rin.
Hindi ko lang ma-check yung mileage nito kasi naka digital panel to eh. Tapos dito additional option sa bit, ito mas mura to ng konti, ng 1K compared dito sa color blue. Etong isa nasa 23,000 pesos. Ayan yung overall itsura niya. Ganun din, naka-mags din, pero ito aftermarket na yung ano niya, yung gulong niya. Sa headlight lens, sa inyo itsura. And then sa condition ng pairings niya, ayan, wala lang siyang grab bar, tapos medyo may butas lang yung seat cover. Pero minor na naman niya, madali na solusyonan yan. Sa mileage, hindi ko lang mag-check mga sir ha, kasi naka-digital panel to. Pero sa kulay niya, tsaka dun sa headlight lens niya, okay pa naman. Yun lang talaga, syempre, makina na lang talaga yung check mo rito. Tapos dito, meron ulit sila ritong Honda Beat na 110 mga F5 version. Sa mga hindi nakakalam, ito talaga napakatipid sa gasolina niya. Kaya napaka all goods, gamitin pang araw-araw. Itong color red, combination ng black, nasa 28,000 pesos naman. Ayan yung overall condition niya. Medyo butas nga lang yung kanyang headlight lens. Tapos sa parts niya, except sa lens, wala na naman ibang basag. Tapos yung seat cover niya medyo may butas. So ayan yung mga options nyo dito sa side na to. Meron sila rito mga Pantra naman, mga pang business na motor, kagaya ng TMX na 125. Meron silang tatlong available. Etong color black, nasa 15k yung bentahan nila rito. Ayan yung itsura nyo. Sa makina niya, ayan, medyo may agiw-agiw lang. Siguro medyo matagal siya na stock sa bodega nila. Tapos etong isang to, meron sila rito tag 25k. Ganun pa rin, TMX na 125. Etong isa walang presyo eh. Pagdating sa Mio Sporty, ito mas mababa tong isa, nasa 15k lang to. Ayan o, 15,000 pesos all in, kaya lang basag yung lens niya. Pero sa kulay ng kaha niya, okay pa naman. Tapos naka-stock tire siya, malalim pa yung tread. Smiley niya, ayan. And then meron pa rito ang dalawang pang business. Meron sila rito tag 16k. Ganun pa rin to, TMX na 125cc. Ayan yung itsura niya. Ayan yung itsura ng gas tank. And last TMX, same price lang sila. Pare sila 16,000. Ayan o. So 16,000 pesos sa condition. Ito yung condition niya. Tapos ito yung itsura ng makina niya. So ayan lang yung mga unit dito sa pinakaharapan. Meron pa rito sa may bandang likod. Check pa rin natin yan. So dito naman tayo sa pinakalikod. Ito, may mga unit pa rin dito. Karamihan dito, marami ring mura. And meron sila rito ang Kawasaki na Barako 175cc, color combination ng blue tsaka color black. Ito nasa 26,000 pesos na lang. Ayan o. Ito wala lang siya nakalagay na year model. Tingin ko nasa 2017 or 2017-18 model siguro to. Sa mga nagpaplano mag-business niya, kung gusto nyo malakas sa hatakan, ito hindi ka magsisisi rito. Talagang panghatakan tong motor na to. Then ito, another option sa Barako 175cc. Kasi dati marami nagtatanong sa akin ito kung saan may murang ganito. Ito na, saan nag-chat sa akin, ito pwede nyo puntahan to dito para ma-inquire nyo and ma-check nyo yung condition. So sa price naman ito, nasa 22,000 pesos. Ayan yung overall condition ng Kawasaki Barako 175cc nila. Medyo may mga kalawang na nga lang siya. Pero ayan, minor na yan. Kagaya ng sinasabi ko palagi, importante yung makina. Ayan yung itsura ng makina niya. Mukhang wala namang kaliklik. Badja na Discover, parang 150cc ata to. Parang mali ata yung label nila. Etong santo nagre-range ng nasa 19,000 pesos yung presyo nito. Ayan yung overall na itsura niya mga sir. Parang ano yung itsura niya, kay itsura ng makina ng Rouser. Tapos naka-mags version na to. Tapos dito sa kabila katabi ng Badja na Discover, meron sila ritong CT100. Ito yung pinakamurang unit pagdating sa mga Pantra nila. Etong isang to nagre-range na lang ng nasa 7,000 pesos na lang, no? Ayan yung itsura ng lens niya. Kagaya ng mga ibang branch ng Wheeltech na napuntahan natin, ito talagang literal na halos parang presyong pang kilo na lang. So sa mga naghanap ng ganito, especially sa budget meal, ayan, pwede nyo puntahan yan dito. Tapos meron sila ritong Honda Bravo. Ito parang napaka-rare ko na lang din makakita ng ganitong unit. Ito meron silang tag 5,000 pesos na lang. Kaya lang ito sira yung lens nya. So sa mga gusto mag-assemble dyan, kung gusto yung buuin to, hindi na masama sa presyo, 5k na lang. Ayan o, Honda Bravo. Ito yung mga sinaunang model ng Honda para makasabay nito yung mga Honda XRM na 2006 tsaka mga Wave na 2006 model. Tapos dito sa kabila, ito may mga unit pa rin. Papasadahan ko na lahat ha, para magkaroon kayo ng idea sa pricing ng mga motor nila rito. Itong isang tong TMX na 125, nasa 19,000 pesos. Maganda pa yung kulay ng gas tank nya, no? Ayan yung itsura nya. Meron din sila ritong Suzuki Smash. Tatlong Smash yung meron sila rito. Itong color violet, nagre-range lang nasa 19,000 pesos. Ayan yung itsura nya. Wala nga lang siyang front fender. Mileage ng Smash nila
Eto nasa 40,000 na yung natakbo niya. Sa seats niya okay pa naman, wala pang kabutas-butas, pero syempre kasi mga minor na, medyo inulit-ulit ko na lang. Talagang pagka pumunta kayo dito, makina na lang talaga yung i-check nyo. Pero sa mga presyohan nila rito, bay talagang mababa na sa presyo. Etong color white na Smash nasa 13,000 pesos. Kaya lang medyo sira yung kaha niya rito sa harap. Pero kung willing kang assemblein to, ayan, hindi na rin masama sa presyo. Drum brake version to. Tapos Suzuki Smash ulit, color magenta or pink. This one naman nagre-range ng nasa 17,000 pesos. Naka-converted na ata siya sa disc brake, ayan o. Kaya lang wala siyang front fender, tsaka medyo may sira yung kaha niya rito sa harapan. Tapos dito may mga unit pa rin, TMX na 125, nasa 16,000 pesos, color black. Sa mileage ng TMX nila, nasa 31k. Hindi lang ito yung TMX nila ha, marami pa rito, check pa rin natin. Itong isa color black uli, nasa 19,000 pesos naman. Ayun, overall itsura niya. Tapos dito TMX uli na 125, ito medyo mahal lang siya ng ilang libo ba? 1,000 compare dito sa isa, nasa 20k naman tong isa. Ayun yung itsura ng makina niya. Yung lens niya okay pa rin naman, tsaka yung ano niya, stainless parts niya talaga nakakasilaw pa rin, lalo pag nasinaga ng araw. Tapos dito TMX 125, kaya lang ito for pricing, may Mio Sporty uli rito. Ito mababa tong Mio Sporty na to, 16,000 pesos lang. Parang ano ata to, 2018 model. Ayun yung itsura ng headlight lens niya. Sa kulay ng kaha niya, suwabing suwabe pa naman. Tapos yung kanya smiley lens, naka repaint ng color white ng loob. Tapos naka ano na siya, naka aftermarket na front shock, parang color gold data to. Ayan o. Tapos TMX uli na 125, meron uli ritong dalawa. Etong color red, nasa 19,000 pesos. Maganda pa rin yung ano niya, no, yung kulay nung gas tank niya, tsaka itong mga stainless parts niya. And last unit dito, ganun pa rin, TMX na 125. Etong isang to, nasa 18,000 pesos. Ayan yung itsura ng lens niya. Ito yung stainless parts niya. Sa makina niya, ayan yung itsura ng makina niya, mga sir. So ayun na lahat ng available Reposis motorcycle dito sa Wheeltech Motomura. Dito nga sa Binyan, Laguna. Ulitin ko mga sir ha, itong promo nila, kaya mura yung mga unit dito, valid lamang simula September 29 to 30. So naghanap kayo ng budget meal na motor, especially kung napanood nyo na rito, kagaya ng palagi ko sinasabi, puntahan nyo na agad dito, wag na kayo magpatumpik-tumpik pa para hindi kayo maubusan. Alright?